Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang ito. Kami po ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin sa ating Global na Tayo team, sa ating pong Master Control, kasama natin of course si Hero, sa ating Wirecast si Justin, and of course ang ating Executive Producer, Miss Stephanie Vicente. Ako naman ang inyong lingkod, Ray Sampang. Tayo po ay nasusubaybayan. Kami po at ang himpilang ito ay nasusubaybayan ninyo sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating pong shortwave broadcast. Kaya po tayo napapakinggan sa iba't ibang panig din ng mundo sa pamamagitan po yan ng ating mga shortwave frequencies at shortwave transmitters gamit po ang mga pasilidad ng Voice of America dito sa Tinang Tarlac. And of course, hindi rin mawawala ang ating live audio streaming. I-download nyo lamang po sa inyong mga cellphones ang ating PBS Radio app, both for Android and iPhone cellphones. Yan pong iba't iba nating mga platforms kung paano po nyo kami masusubaybayan dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Now for today, napakahalaga po ng ating edition ngayong araw nito, yung episode natin na ito for this program Global na Tayo, sapagkat it is an honor to have in our program isang non-profit organization na mula sa Estados Unidos pero pinangungunahan ng isa nating kababayang Pilipina. Ayan, ano po? Ito ay walang iba kundi si Miss Josie Moralidad Siman. Siya po ang President and Founder ng Filipino-American Cancer Care. Ano po? At ito po kasing Filipino-American Cancer Care na tinatag at pinamumunuan bilang Presidente ni Miss Josie Moralidad Siman ay naitatag at ito po kasing si Miss Josie, kung di niyo po natatanong, ay isang breast cancer survivor mismo si Miss Josie. At sa pamamagitan ng FACC, kanyang natutulungan ng iba pang individual na humarap sa cancer, sa sakit na cancer dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Estados Unidos at iba pang panig ng mundo. Si Miss Josie ay isa ring broadcast journalist. Opo, isa rin po siyang broadcast journalist dito sa Pilipinas. And if my memory serves me right, naging journalist siya for Manila Broadcasting Company and Radio Mindanao Network. Pero journalist at correspondent din siya for the White House. White House correspondent po siya na kumakatawan sa isang radio station sa Iloilo City. Gamit ang kanyang background sa radyo, ay kanya pong hino-host itong programang On the Air with FACC sa PHLV Radio sa Las Vegas, Nevada. Bukod dito, ang kanyang aklat na The Filipino-American Journey ay hindi lamang naglalarawan ng diwa ng komunidad, kundi naglalaman din ng mga inspiradong kwento ng kasipagan, pananampalataya at pagkakaisa. Ang kanyang pamumuno at kahusayan sa pamamahayag ay nagbigay kay Miss Josie Moralidad Siman ng maraming parangal, kabilang ang 2023 International Golden Globe Achievers Award, ang Outstanding Community Leader noong 2018 mula sa United Federation of Filipino-American Educators in the US, at ang 2022 Outstanding Excellence in the Field of Journalism na ginawad naman ng Pan American Concerned Citizens Action League Incorporated o PACAL. So, yan po ang ating makakasama ngayong araw nito. Pero kasama pa rin natin ang isa nating kababayan na si Miss Rachel Mercado. Ayan. Si Miss Mercado naman ay mismong natulungan nitong organization, non-profit organization na tinatag at pinamumunuan ni Miss Josie. Ano po? So, si Miss Rachel Mercado, I think if I'm correct, magulang po siya ng isa nating kababayan, anak niya na natulungan o family member niya na natulungan nitong FACC. Ulitin ko, hindi lang po dito sa Pilipinas at Estados Unidos nakapagpapaabot
ng tulong itong FACC, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Makakasama po natin sila, ang ating President and Founder ng Filipino-American Cancer Care via Zoom mula sa Estados Unidos, si Ms. Josie Moredad Siman at si Ms. H.L. Mercado dito po sa Pilipinas via Zoom din. Unahin ko muna si Ms. Josie Moredad Siman. Ms. Josie, good morning from the Philippines. Good morning, Ray, from the United States. My background actually is an Ilongga. Kaya pag tuloy-tuloy na yung pagsasalita ko, Okay. lumalabas na yung pagiging Ilongga ko at baka mabuhay si Miriam. But anyhow, I will try my very best to talk, in Tagalog. Yes. Although I studied in Manila, alam mo, pag nandito ka sa Amerika at saka nandyan ka sa Manila, di ba? Pag ang kinalakihan mo ay isang malambing na salita ng mga Ilongga, you will always have that Hiligaynon accent. At ang hirap dito dahil sa Amerika, I talk in English with my husband and there are so many languages as well. But I love our language, Filipino. Thank you. Alam mo, sabi nga nila, Miss Josie, ang mga Ilongga, o Hiligay, kapag nagsasalita, malambing talaga. Pero I'm not sure about that. Pero hindi mo alam, galit na pala. Anyway. Kasi parang ang iba nga, hindi pa ako nakakapagsasalita, yung parang intimidated na ba? You know what I'm saying? I think it's because of our background in the media. Yeah, right. That's true. And speaking of background in media, you have a vast experience both dito sa Pilipinas at maging dyan sa Estados Unidos. You have been with MBC and RMN. Is that correct? At the age of 20, after I graduated from Far Eastern University, but before that, I interned at Bombo Radio in Iloilo City, and then after that, I was the first female, employee of the Action Radio Iloilo. Wow, and then I came here in 2002 with a journalist visa. Pagkatapos noon, nandito ako, nagre-report sa kanila. Until then, I'm part of the Radio Mindanao Network. And hanggang sa ngayon, once a journalist, you're always going to be a journalist. Yes, that's Pero true. ito rin yung sinasabi ko sa iba, if you wanna be rich, don't be a journalist. Well, that's true. Wala tayong pagdidebatehan doon. If you're going to be a true blood journalist, you don't expect to get rich in journalism and being a journalist. All right. Yeah. Josie, puntahan ko muna itong si HL, nandito siya sa loob Sure. ng isa sa mga benepisyaryo ng iyong organization. Miss HL Mercado, good morning po, magandang umaga. Yes po, hello po, good morning po. Good morning, Miss HL. So, nasaan ka ngayon? Where are you ngayon? I'm from Lumban, Laguna po. Lumban, Calabarzon po. Laguna. Okay, Yes sige. po. Alright. So, sa ngayon na HL, anong pinagkakaabalahan mo dito sa Pilipinas? Ako po kasi ay private teacher po ako dati. So since nung pong ma-diagnose po yung anak ko last 2021, napatigil na po ako magturo. Syempre po mas kailangan po ako ng anak ko. So until now po nag-aaral pa rin po ako for master's degree po ng education. And until now po praying po na this year matawagan na po for teacher 1. Wow, talaga lang talaga. Teacher 1 for government Government Yes, school po. Oh. Elementary for elementary education. Elementary teacher. Kailangan ng DepEd ng mga magagaling na mga teachers para mag-guide ng gustong ating mga estudyante. Lalong-lalo na dapat sundin yung EDCOM 2 report na sinubmit sa Pangulo para lalong tumaas ang antas ng critical thinking, di ba? Ng reading comprehension, yung sa mathematics, and lahat yan nag-i-start dito sa mga estudyante nga hawakan mo once na maging teacher 1 ka na sa DepEd. So I'll go back to you, HL, dito sa naging role ng FACC sa buhay mo at sa buhay ng iyong mahal sa buhay. Balikan ko lang si Miss Josie. Miss Josie, can you tell our viewers, yung mga nakikinig sa atin ngayon, nanonood at nakikinig ngayon sa programang ito, kung ano ba ang FACC and how did you start FACC? Mahabang istorya, but you know what?
It started in 2020 at bago pa nagsimula itong FACC. Diyan pa lang sa Pilipinas, once you're a part of the media, ang dami na-expose tayo sa mga kababayan natin, di ba? We do all this feeding. Ang dami nating mga experience. So I've been doing charity in the Philippines mula na nandito na ako sa Amerika. But before that, mahaba yung storya ng buhay ko, especially when it comes to my health. Prior to my cancer diagnosis, I was diagnosed with a herniated disc, no? So inoperahan ako sa likod, and until now I still have that problem. But 2 months after my back surgery, I was hit by a truck. Wow. Big truck, no? So I have these health battles way back then. And nang dumating ako dito sa Amerika, I was at the age of 30 years old. At wala akong, you know how it is, darating ka sa Amerika, punta ka dito, wala kang Kakilala. connection. And I was a very, I was decided to stay here no matter what. Gagawin ko ang lahat. I have a twin sister here in the US, no? I have some relatives, pero hindi ako nagstay sa kanila kasi they don't know what I'm planning to do. You know what I'm saying? So, I told myself, I'm gonna find that opportunity. It is because muntik na akong ma-rape Oy! doon sa Pilipinas while I was working as a journalist. Yeah. Hindi Wow. alam yan ng karamihan sa mga kababayan ko sa Iloilo. But that was also one of the reasons why I said to myself, I was not getting any younger at the time. I was already 30 years old. And then nakikita ko yung mga nangyayari sa palibot ko na ang apelyido ko is moralidad, and I cannot tolerate sometimes, I don't have that pasensya sa korupsyon. Yes. I can't. Kasi kahit sabihin mo na sa simbahan meron korupsyon, meron din sa media. You know what I'm saying? Yes. Anywhere you go in the Philippines at kahit dito sa Amerika. So, to make the story short, I was able to get a journalist visa, no? And the company of Manila Broadcasting Company in the Philippines was very supportive of me. And then I represented the Philippines for this sister city in California. And after that, it's a long story to tell. Mahirap, no? If you decide to settle in America, hindi madali. Naging caregiver ako, naging babysitter, naging nanny, lahat sabihin mo na, gardener, cook, I experienced that because I need to have my visa. Kasi kung journalist ka sa Amerika, okay lang, dalhin mo yung pamilya mo. But it's a different story now. But at the time nang dumating ako dito, kung may asawa ako, ang mga anak, kaya ko silang dalhin. You know what I'm saying? And I was able to get that, driver's license. Okay, But then okay. in my case, I want to settle everything na legal. Yes. So, I work para magkaroon ako ng green card. Lahat ginawa ko, naging housemaid, and I'm proud to say, I'm proud to tell everyone na yun ang mga pinagdaanan ko. Then, after that few months, I had some problems with my breast. No? Okay. 30 years old ako. And then they diagnosed me na, nagkaroon ka lang ng a sort of infection. But, it's so scary pag narinig mo yung word na mammogram. And at the time, wala akong insurance, wala akong pera. But I did it. I sacrificed everything para lang ma-drain or magkaroon ng local surgery yung aking left breast. So after that, I decided to have at the age of 31 until the age of 45, parati nilang nakikitang benign. But you know what? Benign means na hindi, siya, di ba? Benign is not cancerous, Yes. but actually, hindi pala ganun. Until I was diagnosed with breast cancer at the age of 45. Oh, okay. Breast cancer And at the now age I'm of 45? 53. Wow. But, excuse me for asking, but is the issue on the breast cancer already solved, cured at this point in time? Yes, and but remember, there is no cure for cancer. Kahit sabihin ng ibang tao sa'yo, kaya nga sabi ko sa iba, no matter what
the stage ng cancer mo. Kahit anong stage pa yan. 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pare-pareho lang yan. Kasi mag-iiba na yung katawan mo. Mag-iiba na yung pag-iisip mo. Yung mga priorities mo sa buhay. I used to have, I'm proud to say na ang ganda ng katawan ko noon, no? But then I'm not getting any younger. Iba na sa ngayon. Iba talaga. Ang buhay ko noon, bago pa ako nagkaroon ng cancer, I'm afraid of the word cancer. Ayokong marinig yung salitang cancer sa radyo, sa TV, anywhere. I always worry a lot of things, no? But then, dahil dito sa FACC at dahil na rin sa mga pinagdaanan ko, yung buhay ko nga ngayon, sabi ko sa kanila, it's like 24 hours a day. I'm not even paid doing this. I can just sit down at my house kasi wala naman akong anak, at my husband and I, nagtatrabaho kami ng maayos, and we can, I think, we're secured in a way. Pero sabi ko, bakit ko kaya ginawa to? Hindi ko naman to ginusto eh. Some people are saying, gusto mo lang maging popular. No. Kasi kung gusto ko maging popular sa Filipino community, hindi sa Filipino community. Uupo lang ako dun sa White House at makikipagchika sa mga reporter sa Amerika. Alright. Yeah, that's a good thing you pointed that out because you're also a correspondent for the White House right now. Yes. And some people are asking me, how did you do that? Kasi ang nangyari nun, hindi ko rin alam kung paano nagsimula. Okay. I was doing I am not even an awarded, journalist in the Philippines. I am not a Jessica Soho, Corina Sanchez. When I talk, I have the accent of an Ilongga. And sometimes I sound ridiculous because my English, sometimes we have that our own lingua, right? Yeah. Kahit sabihin mo pa na we're trying our very best to sound more Americans, but we're not. We're Filipino, and I'm Yes. proud of my accent no matter what. That's true. So, ang nangyari kasi noon, I've been reporting for Manila Broadcasting Company, and I live here in the Washington, D.C. area, Alexandria, Virginia, which is 15 to 30 minutes away from my house, ang White House. Wow, okay. So, I've been reporting, and I don't, wala pang yung hindi pa active tayo sa mga social media. And one day, I received a letter from the government of America that they would like me to brief the journalist from the Philippines. Wow. Sabi ko naman, nako, ito yung problema ko. Yung pinakamahirap kong audience, yung mga kapwa ko media. You know what I'm saying, right? Yes. I know. Especially Filipino journalists. All right. That's right. They're very critical of their fellow journalists. But at the same time, mayroong isang newspaper dito sa Washington, D.C. area. Isa lang na Filipino newspaper, Manila Mail newspaper. And I started writing for them. Tapos, nagustuhan naman nila yung mga sinusulat ko. And I don't know, sabi ko nga sa sarili ko, bakit kaya ako inimbita ng gobyerno ng Amerika? Okay. Hindi naman, I don't even sound like Americans. But alam mo, dito sa Amerika, hindi ka pwedeng imbitahin lang na hindi nila alam yung utang mo. Okay. Hindi ka pwedeng pumasok sa White House na hindi nila alam kung may kung may Kung security you're threat ka ba sa kanila or what, right? Okay. May record ka sa driving na you're a drunkard, right? At kung kung gumagamit ka ng droga, you cannot just enter the White House without those background checks. So that was the start of my journey as a journalist. Sabi ko nga, kung susulat ko tong aking experience sa White House, it's going to be something. Saan ka naman nakakita ng babysitter na reporter sa White House? So I've been there now for almost 10 years. Sabi ng iba, bakit di ka naman nagpo-post? Kasi, I have a non-profit organization, right? I report every day, almost every day. Hindi ko lang masyadong yan kasi nga I have my own way of reaching out to the audience in the Philippines. Yes, that's true. All right. Speaking of that, so ang nabuo ang FACC based na rin sa experience mo sa US and based na rin sa experience mo of being a cancer survivor.
So sa ngayon, Well, what happened is that I had my mastectomy. Remember, I was writing for the newspaper at the same time I was reporting. So 10 days after my mastectomy na kinuha yung aking breast, you know, once, again, as a journalist, hindi ka, hindi ka tamad eh. You always want to do something. Gusto mong may ginagawa ka. No? At kahit na masama pa yung pakiramdam mo, kahit ikamatay mo na, kailangan mo pa rin magsalita. So, what I did, yung para bang nabore ako. So, ang ginawa ko, kinumpile ko yung mga articles kasi I like writing stories of Filipinos. I don't want to write my story. Gusto ko yung mga experience ng mga Filipino. Parang Yung mga feature type chronicle ng writing. kanilang Yan, buhay. Yung oo. profile ng kanilang buhay. So, that was the start. And then, I decided to launch my book at the Philippine Embassy in Washington, D.C. And I did not even expect na si Ambassador Jose Babe Romualdez is Okay. going to be very supportive. Yes, Ambassador Romualdez, yes. Okay. Yes. So doon nagsimula, and then some of my friends were telling me, ang husband ko naman sabi niya, you know, you're selling books. Kailangan may resibo, ganito, ganyan. Because my husband is a Jewish, no? And then I said, ganun ba yun? Kailangan ganito, ganyan. So I also decided to give the proceeds of my book sa mga tao dyan sa Pilipinas. Especially sa mga batang may cancer. And then some people were saying to me, you know what? Why don't you have a non-profit in America? Little did I know na napakahirap pala. Alam mo, mas gusto ko talagang maging journalist. Kasi, masarap magsalita. Pero yung mag-manage ka ng tao, Yes. lalo na kapwa mo Pilipino, oh gosh. Kasi ito pa naman is a non-profit, you know. Sino yung kukunin mo? Siyempre, mga taong malapit sa'yo. Yes. Pero pag kinuha mo yung oras, di ba? Oras ng tao, energy, lahat-lahat, diyan mo malalaman kung sino yung tunay mong supporter at kaibigan. That's true. That's true. Very well said. So, sa ngayon, Josie, gaano na kalaki ang FACC bilang isang non-profit organization? Malaki na. You know, I think lumalaki ang FACC. Ako naman, paliit ng paliit. And I look at myself sometimes. Sabi ko, you know, kahit ganito naman ako, parang ang cute ko naman dati. Pero bakit, Asiel, ay, alam mo yan, you know? Parang sabi ko, bakit ganito? Siguro tatanggapin ko na lang sa buhay ko na talagang tumatanda ako. And FACC had that big impact on me. Kasi nga, ang trabaho dito sa FACC, alam mo, mahirap yung maging volunteer sa Amerika because everybody in America is busy. May mga priorities sila. At ang mga tao dito, binabayaran yung oras nila. Now, on my part, kunin ko yung oras ng ibang tao, hindi madali yun. Kasi, kailangan nilang maghanap buhay, di ba? So, when we started FACC, we don't even have money. Oh. We don't even have funds. Saan mo kukunin yan? Alam mo, sabi ko sa sarili ko, para akong nanganak. Okay. Na wala akong pambili ng gatas. Di ba? Ganyan yan sa Pilipinas eh. Minsan nanganganak sila, wala silang pambili ng gatas. So, ang nangyayari, you know, I have to use, until now, yun pa rin ang nangyayari. Saan ka naman nakakita? Ikaw ng founder, ikaw pang sponsor. Kawawa yung asawa ko. Okay. Akala ng ibang tao, maraming pera ang FACC. But the thing about me, I guess, and also yung mga volunteers dito, no? Yung board ko, they're very passionate. May mga tao talaga, of course, yung mga organization ng mga Filipino, minsan nanganganak yan eh. Magpatayo ka ng isang organization. Manganganak yan hanggang dumami na sila. Di ba maraming mga political parties sa Pilipinas? Yes. Dito sa amin, ano lang eh, Republican and Democrats. Okay, But dalawa lang. anyhow, Two-party when we system. started, wala talaga kaming pera. And it was during the peak of the pandemic. So how are you going to raise funds? Because think about it, we're giving $1,000 for one cancer patient. Saan mo kukunin ang $1,000? Kahit pumunta ka dyan sa labas ng kalsada, you cannot find that. Sure, oo. At hindi, So how hindi yan were you madaling able to kita. how were you able to raise funds? Oh, you know ba? Yan din ang tanong ko sa buhay, sa sarili ko. I think we're being guided by someone out there. I'm not that religious, pero ang dami nang nangyayari dito
na think about it, that was during the peak of the pandemic. Kailangan naming mag-raise ng funds. I thought all the while we were allowed to have a Zumba fundraising events, and we're going to be able to have 100 people attendees. We were able to sell tickets. And then 3 days before the event, or 4 days, tinawagan ako ng mga yung sa park ba? Yung mga tao na nangangasiwa ng parks. You cannot have a Zumba here. What are you gonna do? Are you gonna cancel? Or you're going to find something else? Or you're just gonna reschedule it? And because of my experience, ako talaga, I always attribute my experience sa media. At of course, sa experience ko rin how to survive cancer. So what I did, ang isang ugali nating mga journalists, we are very resourcewul. Yes. And I developed that sa media. So in my case, hindi ako talaga susuko eh. I went to other schools, churches, kung saan kami pwedeng mag-Zumba. Remember, everybody has to be inside the house. Okay. But kami ginawa namin yun. Nagmakaawa ako. I don't mind magmakaawa sa ibang tao. You know why? Hindi naman yun para sa akin eh. Para yun sa mga taong may sakit na cancer. And we were able to do it. And then, doon na, tuloy-tuloy na ang ginagawa namin. At Filipinos all over the United States, hindi ko naman sasabihin lahat sila. But once they get to know, alam ng tao eh, if you are trying to take advantage of the situation, if you're trying to use other people for your personal benefit. But dito, alam nila kasi nandyan yung picture, nandyan yung video, nandyan lahat sa website namin kung magkano ang pera namin. So transparent, accountability and transparency makikita dun sa website ng FACC. Okay? Yeah. And Ray, mahirap yung maging moralidad. Kasi nga moralidad. Lalo na dito sa Pilipinas. Anyway, I'll get back to you, Josie. Puntahan ko lang si HL. HL, good morning ulit. Yes po, good morning. HL, so narinig natin sa naging pahayag ni Miss Josie how he managed to survive or pass through the challenges sa US nung nagpunta siya sa US hanggang nagkaroon siya ng diagnosed with breast cancer, nalabanan din niya yon. He was even hit by a truck, sabi niya, talagang pati ako nagulat ako doon. Pati yung mga pinasukan niyang trabaho hanggang sa maitatag nga niya, ma-establish niya itong FACC, Filipino American Cancer Care. Sa iyo, HL, paano niyo nalaman na may FACC at paano ito nakatulong sa inyo? Okay po, so good morning po ulit sa atin lahat. So, bali, may isa po kasi pang cancer patient, parents, tatay po ng cancer patient, which is, yung pong cancer patient is 9 months old. 9 months old? 9 months. Yes po, a baby girl po siya. Si Audrey. Tapos, si Audrey po. Ang bali, yung father po niya is si Zian po. So, siya po yung unang may kilala kay Ma'am Josie. So kasi mahilig po kasi si Zian tumingin sa mga YouTube and sa Facebook. So nakita niya po yung sa Filipino American Cancer Care. So dahil po And by the way, syempre, ikat lang kita, Asiel, kasi anong nangyari noon, sabi niya sa akin, you know how it is, Ray, kung ang anak mo may sakit, gagawin mo ang lahat. Yes. Para mailigtas. So itong si Jan, ang ginagawa niya, nagsisearch siya online at sa internet kung sino yung pwede niyang hinga ng tulong. So dito sa amin, nakita niya sa Facebook and then sumulat siya and then he applied for a financial assistance. Okay. So through social media, nakita niya yung FACC. Yes. And then, nirefer niya kay HL. Tama ba? No, alam mo ang ganda ng story ni Jean, di ba? Galing siya sa Saudi Arabia, nagtrabaho siya doon as overseas Filipino worker. And then, first baby niya si Audrey. Bumalik siya ng Pilipinas to take care of his daughter na si Audrey. Ginawa niya ang lahat
at kami rin sa FACC, hindi lang naman nagtatapos yan sa $1,000. Kahit mahirap sa amin, we were expecting na yung bata na yon makasurvive. Di ba, Asian, alam mo yan? Yes po. Okay. So, HL, okay. So, alright, na-introduce ka na sa FACC. So, what came next? Ayun po, syempre po kailangan po namin sabi po ni Ma'am Josie, so sa dami po, almost 1,000 na nangihingi po ng tulong sa Filipino American Cancer Care. Syempre po, kailangan po namin sumunod po sa proseso nila. Na kailangan po na mayroon po sila mga hinihingi na mga detalye Yes. na para po kumbaga po ma-approve po kami doon po sa Filipino American Cancer Care, financial assistant po. So, ayun po. So, hindi po ganun kadali yung proseso. Siyempre, sa dami nga po, libo-libo po yung nangihingi ng tulong sa Philippine American Cancer Care. Pero siyempre po, yung pong funds nila, sabi nga po ni Ma'am Josie, so kailangan pa magkaroon ng, for example, is Zumba for a cause. Tapos kung mga iba't iba pa pong for a cause na ginagawa po ng Filipino American Cancer Care para lang po masuportahan po yung mga katulad po namin na nangihingi po ng tulong sa kanila para sa financial assistance po. Kasi syempre po hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na ang cancer po ay talagang mauubos po talaga ang lahat ng ipon. Kung meron man pong ipon, kahit po gaano kayaman ng tao, basta po cancer yung Yes. naging sakit po sa pamilya po. Marami na akong kilala at close din sa akin na talaga nagkaroon ng cancer. Talagang nasaid sila. No? Nasaid sila, Josie, HL, nasaid talaga sila. At Yes. Humingi rin sila ng tulong sa iba't ibang mga kamag-anak, sa iba't ibang mga kaibigan, maging sa ibang mga organization. So, HL, sino yung nagka-cancer sa pamilya mo? Bali, yung pong akin pong eldest son po. Okay, wag na natin munang banggitin. Medyo pa yata minor pa? Minor pa ba sa ngayon yung anak mo? Hindi na po. Bali na, na po siya, 20 years old na po siya. 20 years old. So, anong first name niya? First name na lang niya? Carl po, Carl. Carl. So, sa ngayon ba, ano na status ni Carl ngayon sa kanya sa sakit? Na wala na overcome na niya? Ay, sorry po. Si Carl po ay nasa heaven na last Oh, year. I'm sorry. Hindi ko I'm sorry. Matagal na pala, no? I'm sorry. Pero yung tulong ng FACC nagsimula hanggang sa matapos, tuloy-tuloy. Yes po. Yes po. Hanggang sa nakaburol po ang aking anak. Hindi po kami iniwan ng FACC. Okay. So, Miss Josie, so si Carl ay isa lamang sa mga natulungan nyo na. Pero marami pa pala kayong nakaline up para sa financial assistance. Tulad nga na sinabi ni HL is 1,000 o mahigit pa. So, what is the process in betting kung sino ang mabibigyan ng financial assistance? We have a financial assistance committee. Isa sa mga board namin ang chairman, chairperson. Now, hindi ibig sabihin na, like for example, may cancer ka, nag-apply ka dito, lahat naman yan sila qualified na bigyan ng financial assistance. Now ngayon, kailangan namin yung mga documents. For example, kailangan namin yung proof na may cancer ka. Kailangan namin yung proof na ito, wala kang trabaho, may ID ka. Kasi you never know. Ang daming scammers sa ngayon, di ba? Kung ako lang ang masusunod, lahat yan ng mga cancer patients, bibigyan natin, di ba? But we cannot save the world. Now ngayon, habang nag-uusap tayo, nanganganak din itong aming mga beneficiaries. Kasi nga, for example, tutulungan namin si Asiel at saka yung anak niya. Now ngayon, maybe pwedeng sabihin ni Asiel sa kapitbahay niya, sa kaibigan niya, na merong FACC na tumutulong. Pumunta sa barangay, napunta sa bayan, napunta sa buong Maynila, napunta sa buong Pilipinas, hanggang nasa social media na. So, think about it. Kailangan din namin ang support
ng Amerika. Now, the reason why kailangan namin ng mga dokumento, kasi we are liable sa gobyerno ng Amerika, especially sa IRS. That's also the reason why na nilalagay namin, ang hinihingi lang naman namin sa kanila, message, thank you, yung mga pictures, no? Para yung aming mga donors, yung mga supporters, no? Makita nila na, ay, 50 lang yung binigay ko. Pero kita nyo naman, talagang pumunta doon sa isang cancer patient. And I always tell everyone, $1,000 will not cure cancer. Why? Because there is no cure for cancer. But it will give the family and the cancer patient, it will give them hope, courage, and to live their life. Kahit sa maiksing panahon lang. Alright. Josie, basahin ko lang itong mga nagko-comment sa ating live Facebook broadcast ngayong araw na ito, ha. Tulad nito, nakasubaybay sa atin, si Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sa Kapampangan nito, Mayapabak, Kekongan dyan, sa Pampanga. Ito, si Miss Lita Felimignano Flor. Sabi niya, God bless po. Nag-message din si Belinda P. Thomas at ang Nace siblings. Mabuhay Tita Josie Moralidad Ziman of Filipino-American Cancer Filipino-American Cancer Care o FACC. Alright, so Josie, sa ngayon ba ilan yung mga kasalukuyang tinutulungan nyo? Speaking of Pilipinas lang, kasi kanina nabanggit ko hindi lang sa Pilipinas kundi sa Estados Unidos, you're also reaching out with FACC at sa ibang panig ng mundo. Meaning hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa US, even in other countries. Tama ba 'yon? Tama Yes, ba yung that's nabanggit right. ko? Okay. At meron kaming pasyente from Afghanistan, Uy. bata, 6 years old. And then meron din kami sa Ukraine. Oh, Yes, skin cancer. Now, kahit sabihin mo pa na ang pangalan nito is Filipino-American Cancer Care, it doesn't mean na ang tinutulungan namin mga Filipino lang, mga Amerikano lang. Kasi ang cancer walang pinipili. It doesn't discriminate. At kung maapektuhan ka ng cancer, parang ano lang yan eh. Parang nagbago yung mundo mo, bigla na lang siyang sasabog. So, in our case, lahat yan, welcome to apply and welcome to be a part of FACC. Nobody in this organization is being paid. Wala rin kaming membership fee. Lahat kami dito, volunteers. wow, talaga naman. Spirit of volunteerism talaga. Alright. Pero, HL, balikan muna kita, HL, ha? HL, so, okay. Nakatulong sa iyo ang FACC sa iyong anak na si Carl, and God bless his soul and keep his soul in heaven. Ngayon, kasama niya na ang good Lord natin. Pero, anong gusto mo bang mensahe na iparating sa FACC kay Miss Josie Moralidad Ziman at sa lahat na bumubuo ng FACC? Go ahead, HL. Okay po. So, ito po yung pagkakataon para paulit-ulit po. Alam po ni Ma'am Josie yan, na halos sa tuwing magme-message ako sa kanya, hindi mawawala yung pasasalamat ko. Kasi 2021 po nagkaroon ng cancer yung leukemia, leukemia po. Cancer, blood cancer po. At the age of 16 years old ng aking anak. So, 2021, then 2023, nakilala ko po ang Filipino-American Cancer Care through Ma'am Josie, Ma'am Aiza and Comedya, Sir Ray, Ma'am Christina, and sa lahat po na bumubuo, board by directors, at saka po sa lahat po na member ng Filipino-American Cancer Care. Marami pong salamat sa inyo. Sa totoo lang po, sabi nga po ni Ma'am Josie na talagang pag-cancer, talaga pong not curable. So, ang laking tulong po ng Filipino-American Cancer Care sa pagpapagamot po ng aking anak. Kasi kahit naman po sino, yung talagang napakahirap pong maghanap financially, lalo po kapag leukemia yung sakit ng anak mo, kailangan mo pa maghanap ng blood. Almost Yes. 100 plus na blood bags ang naisaling po sa anak ko, which is ang presyo po ng
red blood cells is umaabot ng isang bag is 1/8. Tapos ang Wow. platelet is 1,000 per bag. So every 3 times a week po nagki-chemotherapy yung anak ko sa Batangas, which kami po ay taga Laguna pa, Lumban, Laguna. Bumabiyahe po kami ng maaga para lang po makapunta ng Batangas. Kasi po, bali, in Calabarzon po, 2 doktor lang po yung oncology, non-leukemia para po sa mga sa PEDIA po. So, hindi po namin kaya yung nasa private hospital dito sa Laguna. Kaya po nagpa-refer po kami sa Batangas, which is kailangan po na kapag confinement po, umaabot po ang bata na naka-confine ng minsan 2 weeks. Okay. So kapag po sa private, hindi po namin kaya. Mhm. Kasi nung emergency po na na-diagnose yung anak ko, 2 days pa lang po kami, umabot na po ng 76,000 yung Wow. aming Mhm. bayarin. Mhm. So ayun po, kailangan po talaga na maghanap po kami ng malalapitan. Mhm. Government man or non-government organization, at napakalaking tulong po ng Filipino-American Cancer Care para Alright. po sa gamutan po ng aking anak. Okay. So naduktungan po ang buhay ng aking anak sa pamamagitan din po ng tulong ng FACC. Ma'am Josie, thank you so much po sa inyo. And of course, Pero talaga pong, syempre, kapag oras na po na kunin ni Lord, wala po tayong magagawa, ibigay na po natin sa kanila. You know, Ray, nung Yes, nabawian Josie, ng go buhay ahead, yung anak Josie. niya, Mhm. we were there. We were talking on the phone with her. Wow. Kasi nabulag tong bata eh. Sus Mariosep, yung experience ng bata, well, at least he's at rest now with the Almighty God, and in the bosom of with the Virgin Mary na rin, po. O nga pala, ang dami namang nagpapadala ng mga dito, ng mga message dito kay Christina. Kudos to all FACC officers and volunteers. Kay Eileen Rondilla Delgado, thank you so much po sa FACC. More power and God bless you more. Kay Versatile Kailin, more power FACC and thanks for your generosity. Ayan, okay. So, alright, HL, maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa ating programa, and we value very much and we thank you sa pag-share mo ng iyong experience at kung paano nakatulong sa iyo at sa iyong anak ang FACC. And our prayers go with Carl in heaven. Thank you very much sa pagsama mo sa amin, ha, HL. Sorry, may isa pa lang po pala akong gustong sabihin. Okay, go ahead. Sige. Yes po. Bali, gusto ko po sana na sabihin nationwide na sana po may iba pa pong taong, marami pa pong taong tumulong sa Filipino-American Cancer Care. Kasi sa dami, ako po kasi kung nung namatay po yung anak ko, ang dami pong nalapit sa akin. Paano daw po ako nakalapit sa Filipino-American Cancer Care? Okay. Sabi ko, kailangan natin sumunod sa proseso. Kailangan natin magbigay ng mga Dokumento. details. Mhm. Kaya lang po, syempre, sabi nga po ni Ma'am Josie, yung pong funds nila, hindi po ganun kalaki. Mhm. Kasi nga po, which is NGO. So, nananawagan po ako sa may mga mabubuti pong puso. Tulungan po natin ang Filipino-American Cancer Care para po, mas marami pa po silang matulungan Mhm. na mga cancer patient na katulad na nagkaroon po ng cancer patient sa pamilya. Yun lang po. Thank you po and God bless. Thank you very much, Thank you, HL. Rachel. Thank you very much, HL. Alright, sige. Balikan natin si Miss Josie. Pero besides FACC, Miss Josie, alam kong you're also active sa iba pang mga activities. And I've learned that meron tayong tinatawag na Walk for Peace na ginagawa ngayon dyan sa Estados Unidos. This Walk for Peace ay pinangunahan ng mga monks, And I also shared one of your reels sa FB page ng Radyo Pilipinas World Service about that Walk for Peace. Now, how were you involved dito sa Walk for Peace? Paano ka naging involved dito? At kamusta ang estado nitong mga monks na ito na talagang nagsasakripisyo maglakad? Malamig pa naman ngayon yata dyan sa US. Manggagaling yata sila sa Virginia. Virginia pa? Winter pa ngayon dito sa Amerika, no? Especially dito sa East Coast. Dito mo mararamdaman
yung lamig, not necessarily doon sa California, sa West Coast. So everybody actually can participate sa Walk for Peace. Naalala mo dyan sa Pilipinas, maraming mga monks, di ba? Mga Buddhist na naglalakad sila or they're walking sa mga daan-daan, di ba? Kasi karamihan sa kanila, mga Vietnamese, mga Cambodians, Thais. So dito sa Amerika, ganun din ang nangyayari. But hindi sila masyadong napapansin. Okay. But I always believe in the teachings of Dalai Lama, the Buddha, yung mga quotes nila, talagang napakaganda. And what happened is that itong leader nila na isang IT, information technology, namatay itong nanay niya sa pancreatic cancer. He's from Texas. Now ngayon, they have been walking. Ito na talaga yung ginagawa ng mga Buddhists, no? At hindi sila, they're not actually recruiting people to go with them or to be a Buddhist. Di ba may ibang mga religion that they will encourage you or evangelize you na para bang, ito yung aming religion, dito ka sa amin kasi pupunta ka sa langit. But the Walk for Peace is something different. It is because at this point in time sa buhay ng tao, hindi lang sa politika merong gulo. Everywhere you go in the world, tingnan mo naman yung buhay natin, we're always on the phone. Sabi nga ng leader ng mga Buddhist na yan, sabi niya, you're in love with your phone. And everybody is in love with their phone, no? So para sa kanila, importante yung peace, importante yung unity, yung compassion, at of course, non-violence. Kailangang wag tayong maging violente sa kapwa natin. So they are spreading that kind of teachings. Not only because of what they believe, it is because para sa kanila, kailangan nilang magsakripisyo. Can you imagine, nagsimula silang lumakad or they walk October 2025. It started in Texas. And then 2 or 3 weeks ago, dito sa Amerika, nagkaroon ng one of the strongest snowstorms. Snowstorm. So, they are, allowed to wear yung parang sneakers nila or boots nila. But some of them, they don't want to wear it. Yung mga boots na yan. Talagang naka-robe sila. Suot-suot nila yung traditional na sapatos nila. In the middle of a winter storm? From Texas. What's that? In the middle of a winter storm, yun lang ang suot nila? Oh, yes. Oh, yes. Kaya yung isa sa mga kasamahan nila, mga 19 to sila or 20, kasi di ba kalbo sila. Kasi parang kung baga sa atin, sila yung mga leader, sila yung mga pare. They are not allowed to marry. Hindi rin sila pwedeng mag-hug sa babae. Kaya nga pag nilapitan mo sila, hindi yan basta-bastang makikipag-usap lang sa babae. So, they have been walking now for 108 or 109 days or 110. And they are going back to Texas by Thursday. Tomorrow, may malaki silang event dito sa Washington, D.C. because they're asking the government of America na gawin naman na federal holiday itong araw ng mga Buddha, ng mga Buddhists, di ba? Dito sa Amerika. And ngayon, nandito, yung isa sa kasamahan nila na sagasaan kasi yung car nila, yung convoy car nila, na hit ng isang truck. So yung isa sa mga kasamahan nila na nasagasaan and now amputated yung kanyang paa. Tapos may kasama silang aso, si Aloka. Doon sa India, maraming mga stray dogs. Diyan sa Pilipinas, ang tawag natin sa mga stray dogs, actually, kamukha niya. Okay. And ito talaga yung mga aso. Aspin or Askal? Aspin Askal tong aso na to Oo. Aspin so or while Askal. they were doing their spiritual pilgrimage in India, papunta sa Nepal, itong aso na to, sinusundan sila ng sinusundan. Sa Nepal pa lang, Hindi tumitigil. Nepal. Sa Nepal pa lang. Doon pa lang sa India. Oo. India. Okay. Tapos yung aso na yan, mayroon siyang heart shape na na makita mo sa kanyang noo. And I think he enjoys being with them. So, kasi karamihan sa kanila mga American citizen na rin, dinala nila itong aso, inadapt nila.
kinuna nila ng visa hanggang nadala nila dito sa Amerika. Pero yung aso sa ngayon is under recovery kasi sa sobra, you know how it is. Yes. Sobrang gamit niya rin sa kanyang paa. Nagkaroon siya ng mga injury sa ligament, no? Kaya nga yung aso, makikita mo minsan sa videos na umiiyak siya, yung para malungkot siya kasi he wants to get out of the RV, of the car. He wants to go with them. Yeah, he wants to but join the can't. walk. Okay. Yeah. All right. Wow. Okay. So, So 2,300 miles ang nilakad nila. that's a long way. That's a long way. And So, nagpapahinga lang sila pag lunchtime and then sa gabi. all right. Okay. I would like to extend more of this discussion and interview with you, Josie. And probably, if you would consider this as a proposal na Radyo Pilipinas World Service with FACC, of course, with you at the helm of it, conduct or have a collaborative effort to inform itong ating mga kababayan dito sa Pilipinas kung anong FACC, kung anong ginagawa ng FACC sa mga kababayan natin dyan sa US at maging dito sa Pilipinas, yung mga tulong na pinagkakaloob ninyo. And Yes. a collaborative effort between FACC and Radyo Pilipinas World Service, I think, will produce more positive, more positive results for itong mga mas nangangailangan din nating mga kababayan dito sa Pilipinas. I would hope na you would consider that proposal in the future. Pero hindi itong una't huli nating pagkikita at pag-uusap sa Radyo Pilipinas World Service, Josie, ha? This is And you know what, Ray? I'm Yes. really hoping na makausap natin yung isa sa mga leaders Yeah. ng Yeah. Walk for Peace. No? I'm trying my very best. Para kasi sa akin, walang imposible. Lalo na sa mga katulad natin, ng mga reporters. Alam mo, ibang klase yung mga reporters, journalists sa Pilipinas. Yung imposible, nagiging posible. Yes. Yan ang natutunan ko sa pag-manage ng isang non-profit organization. Kasi ako naman, in my case, bayaran mo ako o hindi, when it comes sa trabaho, gagawin ko ang lahat. And kaya nga, I decided, okay, let's do this. What's the advantage of having that beautiful voice, of using your brain, educating people, but you're not helping, you're not impacting. You know what I'm saying? You're not Yes. bringing that impact sa mga tao. true. At the end of the day, hindi natin to madadala ang microphone. Tama. Libingan Tama. natin. Me, in my case, I don't expect anything in return. I don't even expect any awards because, you know what? Hindi ko yan madadala eh. Pero yung simpleng thank you ng isang taong natulungan mo, it's a big deal. It's something that you can appreciate na hindi basta-bastang mademand mo sa kanya. And dito ko lang sa Amerika na appreciate ang Pilipinas. Wow. Well, like I said, I hope and pray for a more long life for you, and of course more success for FACC and more people na matulungan ninyo, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa Estados Unidos and even sa ibang parte ng mundo. And like I said, Miss Josie, we're looking forward for another opportunity na makausap ka at Sure, mga why not? programa ng Yeah. FACC. And who knows, probably it may be a regular team And na. by the way, just for your information, Yeah. ang dami naming natulungan ng mga journalists dyan sa Pilipinas na Yan, namatay. baka pwede natin pag-usapan yan sa susunod nating pagkikita at pag-uusap. Pag pumunta ako ng Pilipinas, magkikita tayo. Yes. But you know what? We can always talk on Messenger. And Yes. thank you so much sa staff ng Radyo Pilipinas World Service. I really like that word. Thank you, Radyo Pilipinas. Thank you very much. And we would like also to thank you for your dedication, your passion, and your public service for the Filipino here in the Philippines and even there in the US and even in other parts of the world. Hindi madaling makita o makahanap ng tao na isang taong katulad mo na ang And I dedication. would like to take this opportunity, Ray, if you don't mind, to Yes, go acknowledge
the board of directors Yes, ng okay. FACC, board of advisors, yung mga officers, ambassadors, at lahat ng mga volunteers, donors, and supporters ng FACC for always being there to help us in the fight against cancer. At kayo rin, because you give us that opportunity, malaking bagay to sa amin to connect with you and to help us. Kung may mga kilala ka dyan or anybody na gustong mag-apply for financial assistance, just let us know, financial assistance facc@gmail.com. Sumulat sila dyan and, our committee will respond to them. Well, Thank you so much. Thank you very much, Miss Josie Moredad Seaman. And of course, also give our deepest gratitude to your husband for also his support sa mga lahat ng ginagawa mo. Thank you very much, Josie, and hope to hear and see you soon again. Thank you so much, Ray. Thank you very much. Alright, yan po si Miss Josie Moralidad Seaman, President and Founder ng Filipino-American Cancer Care. Nakasama po natin siya live via Zoom, mula po sa Estados Unidos. At nakasama rin natin si Miss Aichel Mercado, ina ni Carl, na natulungan po ng FACC. Si Carl po ay nasa kamay na, mapagmahal na kamay ng ating pong may kapal sa kanyang kaharian, sa kingdom niya. And nagkaroon ng leukemia si Carl at natulungan siya ng FACC. At malaking pasasalamat ni Miss Aichel Mercado sa FACC sa tulong na pinagkaloob sa kanila ng FACC. And of course, hindi lang po si Miss Aichel Mercado ang tinutulungan ng FACC. Marami pa din po. Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang sa Estados Unidos, even kung sinusubaybayan po niyo yung programa, even sa Afghanistan, may tinutulungan sila at sa iba pang panig ng mundo. And malaking bagay ang pagiging journalist ni Miss Josie Moredad Seaman sa kanyang journey sa buhay, especially nung una siya nakapunta ng Estados Unidos. Being a seasoned journalist here in the Philippines, nagsimula siya sa MBC, Bombo Radio, RMN, tapos naging White House correspondent pa. Actually, hanggang ngayon, White House correspondent pa rin siya. So, sa haba ng experience niya, nagamit niya lahat pati yung paglaban niya sa cancer, lahat yun nagamit niya para maitatag itong Filipino-American Cancer Care, which is growing as we speak. Meaning growing sa membership, growing doon sa mandate nila, growing sa patuloy na pagtulong sa mas nangangailangan. Sa ngalan po ng FACC, Filipino-American Cancer Care, sa ngalan po ng kanilang founder and president, Miss Josie Moredad Seaman, maraming salamat po sa inyo at ako naman ang inyong lingkod, Ray Sampang, hanggang sa susunod na edisyon po ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.